Sumainyo ang Panginoon. Hindi namin alam. Ito po yung kalimitan na narinig natin. Hindi namin alam. Hindi ko alam. Yun ang sagot ng mga Pariseo, ng mga punong saserdote, at ng mga puno ng sambayanan ng bayan ng Israel kay Jesus. Kung kaninong autoridad nagbibinyag si Juan Bautista. Hindi po kuminsan sa mga magulang, kuminsan narinig niya sa inyong mga anak, kapag tinanong, sinong may gawa nito, may kapatid na sisira, kung may nawawala, kapag tinanong mo sinong may gawa nito, anong kalimitan ng sagot? Hindi ko alam. Yun yung sagot na yan sa pag-aakala namin natin na baka makalusot tayo, sa responsibilidad na kaakibat. Pero hindi yung pwede, Hindi yung pwede. Kaya tamang-tama rin ngayong bahagi ng masimula ng ating nobinaryo, Ito yung bigyan natin ng higit na pagmimigay. Bahagi ng tinatawagan tayo ng Diyos natin na nawa, huwag tayo din mabintag sa ganitong uri ng pagkilos. Nasasabihin natin, hindi ko alam. Bahagi yun. Bakit? Dalawang mahalagang bagay yun. Una, meron tayong tinatawag na sin of commission, Huwag kang makikiapid, huwag kang magtanakaw, Huwag kang magsinungaling, Bahagi yun. Kapag yan ang tinatawag natin, sin of commission, we commit. Tayo ay nagkasala kasi may ginawa tayo hindi maganda. May pangalawa ano yun? Sin of commission. Yung dapat ang trabaho yung hindi mo ginampanan. Sin of commission. At commission, malindi pa yung alin. Yung sa usapin ngayon na blood control. Hindi lang sin of commission. Ang tawag na namin ay betrayal of trust. Bahagi ay ipinagkanulo mo ang pagtitiwala sa iyo. Pero yun, dapat alam mo kasi bakit? Kaya yung katanungan na Jesus natin ay kanino bagang pagkilos ito? Pagkilos ng tao o pagkilos ng Diyos? Sino yung tinatanong na Jesus? Tinatanong na Jesus mo rin, yung mga punong saserdote at mga punong bayan. Bahagi yun kasi magkakataon na kung saan yung makita po natin. Dapat na yun, alam nila yung bagay na ito. Hindi naman sila tinatanong na Jesus ng mathematical problem. So, bahagi yun. Sila ay mga leader ng simbahan at leader ng pamahinan. So, dapat bahagi yun. Alam nila. Kaya, hindi ko sinagot nila Jesus yung kanilang tanong sapagkat ayaw nilang harapin yung kaluluwanan. Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Kahit kung sabihin na Jesus natin, hindi talaga sila naghahanap ng kasagutan. Tawag na lang dito ulit. Naghahanap ng palusot. Naghahanap ng palusot. Hindi yung pwede palagi tayong palusot. Sabi nga ho namin, sapagkat yung binibigyan namin na hindi na paghahabulin at hahabulin tayo ng katarungan. Hindi lang sa pamantayan ng daigdig na ito, ngunit hanggang doon sa kabila. Kaya ho tayo mayroong purgatorio. Ibibigay natin ang hinihingi ng katarungan. Pero yun huwag natin kalimutan na kung saan ay makita natin kinakailangan may sapat tayo ng kaalaman at kinakailangan ay alamin natin. Alamin natin bakit. Kasi hindi mo pwedeng mahalin ang isang hindi mo kilala. Hindi mo rin pwedeng paglingkuran ang isang hindi mo kilala.
or else, ano mangyari? Isa pang bulag na naglilingkod. Isa kang sunod-sunuran. Hindi malaya ang iyong pag-ibig. Bakit? Hindi mo kilala eh. May ibig mo ba yung isang tao hindi mo kilala? Hindi yun, no? Magiging bahagi yun. Kaya tinatawag natin ang pagkilos natin isang pagkilos ng isang bulag. Nais ng Diyos na alin. May alam tayo. Hindi naman kinakailan lahat ay alam mo. Ano? Alamin natin yung bahagi ng tungkol. Ano ka ba? Ano ba trabaho mo? Ano ba yung job description mo? Ano ba trabaho mo bilang nanay? Ano ba trabaho mo bilang tatay? At least naman, kahit pa paano, yung mga basic yan, dapat ay alam mo. No? At kapag sinabi mong hindi ko alam, palusot lang yan. Hindi mo pwede sabihin eh, Lord, sorry, hindi ko alam. No? Baka ano ang sabihin sa'yo ng Panginoon, dapat inaalam mo yan. No? Kasi pagkilos mo yan, tungkulin mo yan. No? At yung bahagi ng ating responsibilidad sa gawain natin, sa pagtugol natin, sa panawagan ng Panginoon. Ano ang kuminsan ang sabi nga narinig natin? Ano ang sabi na natin ay ignorance of the law excuses no one. No? Pwede medyo mabawasan yung bilang. No? But hindi yun pwede maging excuse para hindi mo pananagutan ang iyong mga bagay na hindi mo na isa katuparan. Pangalawa, bahagi nyo na makita ko natin alin na sabi nga ko natin, kasi yan ay alin, escapism, gusto natin na sabi nga, palusot lang yan. Alam naman talaga natin or kahit kang paano yung magtawagan, may inkling tayo, no? May alam tayo kahit paano, nararanasan natin, nararamdaman natin yung bahagi nito. Kailang bakit ayaw natin hawakan yung responsibilidad. No? Bahagi, nakakalungkot na may mga pagkilos natin na kuminsan, ayaw natin pangatawanan yung ating responsibilidad. Hindi ho, no? Hindi ho tayo mababago. No? Hindi tayo lalago. Hindi na makikita yung tunay na pagtugon natin sa panawagan ng buong kaipan. Wala ko tayong pag-unlad kapag wala yung pag-arap natin sa sitwasyon na pinagbibilangan natin, pangatawanan natin. Ano? Hindi na bali, bahagi yun. Tama ba tayo o mali? Pangatawanan natin. No? Kung nagkamali, harapin natin. Bumawi tayo ngayon at sa inaharap. Yung nakalipas, wala na tayong magagawa doon. Ano lang ang magagawa natin? Tanggapin natin at maging responsable tayo sa nabanggit na pagkilos. No? Bahagi rin ako kumisan na kung saan sabi nga natin, bagaman, ito, 2,000 years ago na ito, hindi mo ito bago ito. No? Pero, lalo na ngayong panahon na ito, medyo lalong tumitindi. No? Yung tinatawag namin ni Alin, parang tayo si Houdini, no? Mga gusto natin na mag-iskapo, no? Iskapism. Hindi, no? Bahagi yun ng pagtugol sa balaman. Kaya nga, yung pagliligtas natin ngayon sa ating kapwa sa Kristo, yung biyaya na nakita ko natin, sabi nga ko natin, ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan sa limutan. Anong ginawa? No? Jesus, inangkin niya. No? Inangkin niya. Pero hindi nahulugan natin. Hindi tayo pwede sabihin natin, akin lang yan. Hindi. Tinutulungan din tayo ng Jesus natin. Ang pinili natin, katulad ng kanyang pagkaakit. Ang responsibilidad na kaakibat natin sa ating pagkilos. Kaya iniyudulog natin sa harapan ng Diyos para po sana sa siyam na araw na ito ng ating paghahanda. Sana makatulong tayo na sa bahagi na ito na patuloy natin alamin. Magkaroon tayo ng puso na nagagalak na maintindihan natin, maunawaan natin yung ating pananampalataya dahil yun ang dulot ng
ipinapahayag ng Diyos na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At alin, maging responsable tayo sa ating pagkilos bilang mga tunay na mga alagad niya dito sa Diyos.